Si Sara, anong nagawa para sa bansa? Pakain ng lugaw, kunin yung confidential funds ng DepEd, ng Office of the President, winaldas, hindi mapatunayan kung paano ginastos, hindi ma-justify. So anyway, mainit-init po na pinag-uusapan ngayon yung appointment ng bagong Secretary ng Department of Justice. Diba? Kasi nagsalita po itong si Representative Laila de Lima at dalawang babae po yung narinig niya na posible daw pong tumayo bilang Secretary ng Department of Justice. Isa po dyan si Yusek Claire Castro. Ako po. Ano kayang sasabihin ng mga dilis dito? Maggagalaitin na naman sila dito kapag si PCO Yusek Claire Castro ang italaga bilang DOJ Secretary. Kasi sa kasalukuyan po, bakante pa rin po yung posisyon na yan. Kasi nung si dating DOJ Secretary Remulla, tumayo na po siya bilang ombudsman, OIC na lang po, officer in charge po yung kasalukuyang humahawak ng DOJ, which is very crucial din po yung department na yan, lalo na po ngayon sa laban natin kontra flood control, kasi importante din na mabilis din kumilos itong DOJ. Kasi hindi naman sapat na ombudsman lang mabilis kumilos, di ba? Hindi sapat na yung ICI lang, kasi wala naman prosecutorial powers yung ICI. So ang DOJ, palagi po yung papel na kanilang ginagampanan. At importante, alinsunod yung kanyang kilos doon sa gusto ng presidente. Definitely, part ng executive yan DOJ. Ano yung gusto ng presidente? Mapanagot ng mabilis yung mga sangkot dyan sa flood control. And si Yusek Claire Castro, kung nyo nakikita yung sa mga balita na yan, isa siya sa talagang makikinig at tutuparin yung panawagan ng ating presidente na mabilis na hustisya para doon sa mga sakim, sa mga nagnakaw sa pera ng flood control. Ano sa tingin niyo? Agree ba kayo na si Yusek Claire Castro ang maging kalihim ng Department of Justice? Sige, comment kayo dyan sa comment section, no? Kasi itong dilema, ito headline halimbawa ito ng politiko, ibang pahayagan nyo na rin ang sinasabi nila, no? Yusek Claire Castro, pwedeng DOJ Secretary. Hindi yan tanong, ha? Sinasabi niya, pwede. Ibig sabihin, may chance o posible na i-appoint bilang isang kalihim ng DOJ. Si Sara Duterte nagsalita. Pakita ko lang din sa inyo. Gigil na gigil no? Gigil na gigil si Sara Duterte. Mamaya natin basahin itong balita na to. Duterte on rumors Castro will be DOJ chief. What has she done to deserve it? Grabe yung message na yan. Ano daw po ba yung nagawa ni Yusek Claire Castro para na maging deserving siya doon sa posisyon na kalihim ng Department of Justice? In short, wala naman silbi yan. Bakit mo i-appoint yan bilang secretary ng DOJ? Sabi niya, hindi nga effective yan bilang spokesperson tapos i-appoint mo bilang secretary ng DOJ. So yan ang isa sa kine-question dito ni Sara Duterte. Basahin natin yung balita mula sa Inquirer, no? Talagang gigil na gigil si Sara dito, no? Vice President Sara Duterte on Wednesday expressed doubt about rumors that Presidential Communications Office Under Secretary Claire Castro was poised to be named as the next Justice Secretary. Ako, kasi alam mo naman yan, sasabihin naman, pag-iinitan na naman tayo niyan. Kasi binigyan na naman ng kapangyarihan kasi kakampi na naman ng presidente yan. Unang-una, tanging ang presidente ang may karapatan na mag-appoint ng kung sino man. Diba? Presidente lang ang may kapangyarihan na mag-appoint kung sino man ang gusto niya as long as qualified. Ano bang kailangan para maging DOJ Secretary? Kailangan ba 50 years ka sa legal service? Kailangan ba ito yung mga major accomplishments mo? Hindi. Number one, tiwala ng presidente. Nagtitiwala ba sa iyo yung presidente bilang maging parte ng kanyang gabinete? Kung hindi nagtitiwala sa iyo, bakit kaya appoint dyan? Kahit napakagaling mong abogado, diba? Kahit lahat ng kaso na panalo mo na, kahit 100 cases na ipanalo mo na, kung hindi naman sa iyo tiwala ang presidente, bakit ibibigay sa iyo yung posisyon na yan? Trust and confidence. Ang pinagbabatayan natin dito, executive. Trust and confidence. Kung hindi nagtitiwala ang presidente, kahit napakagaling ka pa, bakit ibibigay sa iyo yung posisyon na yan? Now, kine-question ni Sara Duterte yung kakayahan dito ni Yusek Claire Castro. Sige, paghambingin mo, pagdikitin mo. Lagay mo yung mukha ni Sara Duterte dyan, lagay mo yung mukha ni Yusek Claire Castro. Sino mas matino? Sino mas may managawang accomplishments? Hindi ba effective si Yusek Claire Castro bilang spokesperson ng presidente? I don't think so. May crisis ba? Dahil sa poor delivery ng messages ng administrasyon, ng gobyerno? I don't think so. May gulo ba? May nanggugulo, mga DDS lang. Kasi ayaw nilang pakinggan yung sinasabi ng administrasyon. Yun yung gulo. Pero kung usapin ang effectivity ng pagdi-deliver ng mga mensahe ng presidente, I think effective naman dyan si Yusek Claire Castro. At hindi daw po deserve yan, Yusek Claire Castro, if ever, hindi pa nga siya na-appoint Gigil na agad, hindi pa siya na-appoint dyan. If ever pa lang ma-appoint, ma-intriga na agad.
Ano daw ba yung nagawa niyan para i-deserve niya o maging deserving siya doon sa posisyon na yan? Duterte said Castro was, and I quote not a good spokesperson for the office of the president. Wow! So, sino ang magaling na spokesperson? Harry Roque. Yun ba yun? Yan ang gustong palabasin dito ni Sara Duterte. No, hindi magaling si Yusek Claire Castro. Not a good spokesperson for the office of the president. Ang pinupunto niya, hindi naman magaling na spokesperson yan, gagawin mo pang DOJ secretary yan. Again, intriga pa lang ito ha. Wala pa pong nangyayaring appointment. In fact, dinideny nga ni Yusek Claire Castro eh. Walang ganyan. Yung rumors na yan hindi nag-exist. Pero natin alam kung totoo nag-exist o hindi. Pero ang punto, wala pa ngayong announcement, ayun na, ang bashing. Bakit nila ginagawa yan? Para i-preempt. Pinapangunahan na nila para hindi mangyari. Kasi alam nila, kapag nangyari yan, appoint yan bilang secretary ng DOJ, si Yusek Claire Castro, mas mabababilis ang pag-usad ng mga investigasyon dyan sa flood control projects. Anong ibig sabihin yan? Kung bumilis yung investigasyon na yan, mabilis na mapapanagot yung kanyang tatay. Yung kanyang mga kaalyado. Sino? Mga taga Davao. Makakalkal yung 51 billion pesos na allocation sa Davao City lang yan kay Pulong Duterte sa loob lang ng 3 taon, 51 billion pesos. Yan yung mga consequences if ever na ilagay yan si Yusek Claire Castro. Kasi sa pagiging spokesperson pa nga lang, hindi na umuobra eh. Di ba? Basag na sila dyan eh. Sila umuobra kahit anong sabihin dyan eh. Nababasag sila ni Yusek Claire. At ang masaklap, palagi may ebidensya. May resibo lagi. Tingnan nyo yung mga press conference ni Yusek Claire Castro. Hindi ba nagsalita yan ng walang ebidensya? May sabihin si Sara Duterte, sige, counter statement ko yan. Ito yung mga ebidensya. Ano yung proof? Di ba? Hindi ka lulusot yan. Sabi niya, I don't know her. And I don't know what she has done for the country. Wow. And I also don't know what she has contributed to the legal circles, the legal community, or the judicial system for her to be appointed as Secretary of the Department of Justice. Yan po yung sinasabi ni Sara Duterte sa harap po ng mga reporter sa isa pong interview dyan sa Zamboanga City. First, sige, isa-isahin natin Yun ang sinasabi ko sa inyo. Kung pagkumparahin natin yan, pagdikitin natin yan, tapos saka itanong natin ito. What she has done for the country. I don't know what she has done for the country. Tanongin mo rin si Sara. Ano yung nagawa niya para sa bansa? Sige. Si Yusek Claire Castro, ano yung nagawa niya para sa bansa? I don't think masasabi mo na wala. Napakarami. Si Sara, anong nagawa para sa bansa? Pagkain ng lugaw. Kunin yung confidential funds ng DepEd, ng Office of the President, winaldas, hindi mapatunayan kung paano ginastos, hindi ma-justify. Isa pa. What she has contributed to the legal circles. Ano daw po yung naiambag ni Yusek Claire Castro sa legal community, sa legal circles? May mga naipanalo na ba yung batas? O may ipanalo na ba yung mga kaso? May exemplary works ba yan sa legal circles, etc.? Again, tarungin mo si Sara. May naipanalo ba siyang kaso bago naging vice presidente? Wala naman Nag-practice ba siya ng legal profession? Nabalitaan niyo ba yan? O wala ako nabalitaan na nag-practice siya ng legal profession. In short, nakukuha ng title. Yan ang mga anak ng politiko. Anak siya ng politiko, anak tatay niya mayor, di ba? That time. So, ang mga mayor, ang mga anak, pag-aaralin niya ng abogasya. Kasi yun yung yan yung measurement Kailangan angat ka. Kailangan yung kurso mo angat. Kasi may ganyan tayong principle na kailangan maging doktor ka, maging abogado ka. Kung nasa politics ka, dapat maging abogado ka. Kasi pagiging angat ka. Ganyan yung preconceived belief So, pinag-abogado na lang yan. Para makuha yung prefix. Para makuha yung titulo. Para bago yung pangalan niya, dyan yung attorney. Kahit hindi ka na mag-practice. Kasi mas angat ka pa rin kasi abogado ka. Now, itanong mo sa kanya, wala nang problema dyan kasi style naman talaga ng mga politiko yan. Pero itanong mo, kasi tinanong niya si Yusek Claire Castro, tinanong niya yung media, ano daw ba yung nagawa sa legal circles ni Yusek Claire Castro? Okay lang sana, maririnig mo yung question na yan doon sa tao mismo na maganda yung contribution siya sa legal circles. Yung mga luminary talaga. May kaso wala Okay. Kahit na, walang nagawa, let's assume, zero contribution. Si Yusek Claire Castro o kahit sino pa, hindi si Yusek Claire Castro, batayan ba yan para hindi siya ma-appoint bilang secretary ng DOJ? Hindi yan batayan kasi again, trust and confidence yan. Kahit hindi ikaw yung pinakamagaling, kahit hindi ikaw yung pinakamatalino, as long as tiwala sa iyo yung presidente, naniniwala sa iyo yung presidente na kaya mong gawin yung trabaho at matutulungan mo siya sa implementasyon ng mga programa, i-appoint ka pa rin niya kasi tiwala nga yan trust and confidence yan yan yung ating pinagbabatayan dyan. Kung magaling ka nga, kurakot ka naman. Kung magaling ka nga, hindi ka naman nakatutulong para umunlad ang gobyerno. Bakit nandiyan ka pa?
Diba? Para saan pa? Pati naman itong sinasabi ni Sara Duterte, mapipikon ka talaga. Kasi ubod ng sinungaling eh. Sabi niya, sa balitang ito, the Vice President also said she observed that Marcos chooses his appointments based on what he is allied with instead of a person's competence. Ang pinupunto niya, si Marcos daw pumipili ng itatalaga niya bilang secretary ng isang kagawaran base kung siya ay alyansa dito o base kung siya ay loyal sa kanya o base kung dikit sila at hindi competence. Wow! Pinapalabas niya na hindi mo magagaling yung mga in-appoint mo eh. Loyal lang sa'yo yan. Diba? Hindi magagaling yan. Wait. Executive Secretary Lucas Bersamin. Hindi magaling si Lucas Bersamin? In-appoint lang ba siya ng presidente bilang executive secretary dahil loyal lang sa presidente? Dahil allied lang siya o kakampi lang siya? Yan, ibalik natin yung tanong. Total, ang prinsipyo naman ni Sara, naobserbahan niya raw ang pagpili ni PBBM ng secretary, base kung dikit sa kanya o hindi, at hindi tinitingnan yung qualifications o yung competence. Vince Rodriguez, Secretary Vince Rodriguez ng DPWH, allied sa presidente, competence. Kasi pinapalabas siya allied lang sa presidente, walang competence. O sige, hindi magaling si Secretary Vince Dizon ng DPWH? Hindi siya magaling? Walang magsasabi na hindi siya magaling. Kahit sino, kahit yung mga pinks, even the DDS, tanungin mo yung mga yan, believe sila kay Secretary Vince. Diba? Hindi dahil kadikit, because may competence. Tingnan mo yung ginawa niya dyan sa DOTR bago siya nalipat sa DPWH. Napakaganda ng performance niya. DOTR pa lang yan ha. Napakaganda ng performance niya. Tapos sasabihin mo, dahil dikit lang yan at walang competence, hindi totoo yan. Insulto yan. O isa pa, Department of Agrarian Reform, DAR Secretary Conrad Estrella. Hindi rin competence ang pinagbatayan. Matindi rin ang kanyang experience, matindi yung kanyang pinagdaanan. In fact, panahon pa ng kalululuhan nila, ginagawa na nila yan. Nagsiservisyo na sa mga magsasaka, namamahagi ng lote, ng lupain sa mga magsasaka. Dahil allied lang din at hindi competence. Secretary DBM Pangandaman, loyalty and competence. O, loyalty, bakit? Hindi ba siya nanilbihan ng panahon ni Digong? At wala pa siyang competence? Bakit siya pinagkatiwalaan ni Duterte? Before, USEC siya. Bago siya maging secretary ng DBM. Nakaidigong siya that time. USEC siya. DBM din. Kung walang competence yan, bakit itatalaga yan dyan? Ng tatay niya mismo. So, kasi nungalingan itong sinasabi niya, I've noticed that he tends to choose people based on who his allies are and who are loyal to them. Sabi niya sa mga reporter. Diba? Insulto yan. Sa mga magagaling na kalihim, magagaling na mga opisyal na itinalaga. Hindi dahil loyal yan. Sinasabi nga ng presidente yan, kahit pink ka pa o kahit dilawan ka kung makatutulong ka sa gobyerno, ibibigyan ka ng posisyon. Diba? Kasi nungalingan itong ginagawa ni Sara Duterte. O siya, sige, kayo nang bahala, no? Ako, okay ako. Kung si Jose Claire Castro, as long as pagtitiwala si presidente sa kanya bilang kalihim ng DOJ, wala tayong problema dyan. Wala tayong magagawa dyan. Karapatan niya ng presidente, discretion ng presidente yan. Kahit tumambling-tambling tayo, bumaligtad kayo dyan, wala tayong magagawa dyan dahil presidente po ang magdidesisyon dyan.